Isang maimpluwensyang negosyanteng Arabo ang kumuha ng yaya para sa kanyang anak na babae na may autism, ngunit may mga natuklasan ang mga nakatagong kamera na hindi niya kailanman inaasahan. Isa siya sa pinakamayayamang tao sa Dubai, isang bilyonaryong self-made, kilala siya sa pamumuno ng mga korporasyon ng langis, pagdidisenyo ng mga nakamamanghang gusali at sa pagiging palaging kontrolado ng emosyon. Ngunit kahit isa sa kanyang mga tagumpay ay hindi siya napaghandang maging ama, lalo na't ang kaisa-isa niyang anak na si Layla ay na-diagnose na may matinding autism matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ina. Nawala ang kulay ng mundo ng bata, wala ng mga salita, wala ng tawa, at bawat eksperto ay nabigong tulungan siya. Hanggang sa dumating ang isang babae na nagbago ng lahat. Hindi siya isang lisensyadong therapist, wala siyang formal na pagsasanay o akademikong titulo. Tanging isang taus-pusong liham ng rekomendasyon mula sa isang malayong klinika, sanayon at isang kupas na litrato ng bata sa kanyang pitaka. Tinanggap siya ng bilyonaryo, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa purong kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, may kung anong kakaiba sa kanya. Ngunit unti-unti, napansin nilang ngumiti si Layla. Pagkatapos ay umaawit ng himig hanggang sa nagsimula siyang magsalita ng mga salitang walang nagturo sa kanya. Ang negosyante na likas na mapaghinala at kontrolado ay pinakabitan ng mga nakatagong kamera ang buong mansyon. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pintuan. Ang kanyang natuklasan ay hindi lang binago ang pananaw niya sa kanyang anak, pati siya ay pinaiyak. Binuwag siya nito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-turn on ang notifications. Sa ganitong paraan, maibabahagi pa namin sa inyo ang mas maraming nakaka-inspire na kwento tulad nito. Si Youssef Kassan ay itinayo ang kanyang imperyo mula sa wala. Nagsimula siya sa isang maliit na kwarto sa Sharjah at kalaunan ay naging may-ari ng mga marangyang resort mula Abu Dhabi hanggang Amalfi Coast. Nirerespeto siya ng mga tao, kumilos ang mga investor kapag siya'y nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang napakalaking ari-arian sa Dubai, may isang bagay na hindi niya makontrol, ang katahimikan ng kanyang anak. 7 taong gulang pa lamang si Layla. Wala siyang nasambit na kahit isang salita mula nang mamatay ang kanyang ina sa isang malagim na aksidente sa Emirates Highway, 2 taon na ang nakalipas. Matapos ang libing, tuluyan siyang nag-shutdown. Hindi siya tumitingin sa mata ng tao, hindi siya tumatawa o tumutugon, para bang lumipat siya sa ibang mundo, isang mundong hindi kayang abutin ng iba. Maghapon siyang nagkukulong sa kwarto, umiindayog ng dahan-dahan. Mahina ang himig na inaawit at takot sa malalakas na tunog na para bang pagsabog. Tinawag ito ng mga doktor na autism. Ayon sa mga therapist, ito'y regression na dulot ng trauma. Si Youssef, na sanay na lutasin ng multi-million-dollar na problema, ay wala ring magawa. Ipinatawag niya ang pinakamahusay na doktor mula sa Switzerland, mga therapist mula Boston, at pinatayo pa ang isang buong pakpak ng kanyang mansyon bilang therapeutic oasis, kumpleto sa interactive walls, kalmadong ilaw at makabagong programa. Wala pa ring epekto hanggang sa dumating si Carmen. Wala siyang kaugnayan sa anumang ahensya. Ang kanyang resume ay halos 1 pahina lang. Walang advanced education, walang engranding kwalifikasyon. Tanging isang payapang ngiti sa kanyang larawan sa pasaporte at isang sulat ng rekomendasyon mula sa isang simpleng klinika sa Ghana. Ilang taon siyang nag-alaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan sa mga liblib na pamayanan at tumulong sa pagpapalaki ng 6 na pamangkin nang mamatay ang kapatid nila. Iyon na ang buong background niya. Sa una, ayaw pa ni Youssef na makipagkita sa kanya. Ngunit si Jasmine, kapatid ni Youssef, ang nakahanap kay Carmen sa isang online forum at nakiusap na bigyan siya ng kahit 1 linggo.
Hindi para ayusin si Laila, sabi ni Jasmine, kundi upang makasama siya. Walang therapy na istruktura, walang pressure. Pagod na at wala nang ibang mapagpilian, pumayag si Yusef. Nang unang dumating si Carmen sa Marangyang Almasri Estate, suot niya ang isang simpleng olive green na headscarf at may dalang bag na puno ng mga laruan na gawa sa tela at sinulid. Magalang siyang yumuko at marahang nagsalita. Hindi ako milagro, Ginoo. Nakikinig lamang ako. Tumimo iyon kay Yusef. Sa unang araw, hindi tumugon si Laila, pati sa ikalawa. Hindi pinilit ni Carmen ang anumang interaksyon. Tahimik lang siyang umuupo, inaawit ang mga lalabay sa ilalim ng kanyang hininga. Paminsan-minsan, igugulong niya ang isang makulay na bolang gawa sa beads papunta kay Laila. Walang reaksyon, ngunit nagpatuloy si Carmen. Pagsapit ng ika-4 na araw, may napansin si Yusef. Matagal na niyang ipinalagay ang mga nakatagong kamera sa buong mansyon. Maliit, halos di mapansin sa likod ng chandelier at mga pintuan. Hindi dahil paranoid siya, kundi dahil gusto niyang kontrolado ang lahat. Gusto niyang alam ang lahat ng nangyayari sa kanyang bahay. Sa linggong iyon, binuksan niya ang live camera feeds sa kanyang telepono dahil sa pagkamausisa. At ang nakita niya ay nagpatahimik sa kanya. Ipinalatag ni Carmen ang isang kumot sa sahig. Tahimik na nakaupo si Laila sa gilid, nakatitig sa sahig. Naglagay si Carmen ng maliit na salamin sa harap niya. Isang simpleng kilos. Pagkatapos ay marahang binulungan. Magandang dalaga, tingnan mo ang mukhang ito, tingnan mo kung gaano siya katapang. Hindi nagsalita si Laila, ngunit hindi rin siya umiwas. Nagpatuloy si Carmen sa mahihinang awitin, hindi kailanman nagbigay ng utos o nagtanong. Maingat niyang ginaya ang bawat galaw ni Laila, umuugoy kapag umuugoy si Laila, humihimig kapag humihimig siya. Hindi niya hinihila si Laila palabas ng kanyang mundo. Pumapasok siya roon. Tahimik na nanood si Yusef. Gabi ring iyon, hindi siya nakatulog. Iniwan niyang bukas ang camera feed habang nakahiga sa kanyang malambot at mamahaling kama. May kung anong nakakaakit, pamilyar, sa kilos ni Carmen. Para bang naalala niya ang kanyang yumaong asawa. At kinabukasan nagbago ang lahat. Isang maimpluwensyang negosyanteng Arabo ang kumuha ng yaya para sa kanyang anak na babae na may autism. Ngunit may mga natuklasan ang mga nakatagong kamera na hindi niya kailanman inaasahan. Isa siya sa pinakamayayamang tao sa Dubai. Isang bilyonaryong self-made. Kilala siya sa pamumuno ng mga korporasyon ng langis, pagdidisenyo ng mga nakamamanghang gusali at sa pagiging palaging kontrolado ng emosyon. Ngunit kahit isa sa kanyang mga tagumpay ay hindi siya napaghandang maging ama. Lalo na't ang kaisa-isa niyang anak na si Laila ay na-diagnose na may matinding autism matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ina. Nawala ang kulay ng mundo ng bata, wala ng mga salita, wala ng tawa, at bawat eksperto ay nabigong tulungan siya. Hanggang sa dumating ang isang babae na nagbago ng lahat. Hindi siya isang lisensyadong therapist, wala siyang formal na pagsasanay o akademikong titulo. Tanging isang taos pusong liham ng rekomendasyon mula sa isang malayong klinika sa Nayon at isang kupas na litrato ng bata sa kanyang pitaka. Tinanggap siya ng bilyonaryo hindi dahil sa tiwala kundi dahil sa purong kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, may kung anong kakaiba sa kanya. Ngunit unti-unti napansin nilang ngumiti si Laila. Pagkatapos ay umaawit ng himig hanggang sa nagsimula siyang magsalita ng mga salitang walang nagturo sa kanya. Ang negosyante na likas na mapaghinala at kontrolado ay pinakabitan ng mga nakatagong kamera ang buong mansyon. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pintuan. Ang kanyang natuklasan ay hindi lang binago ang pananaw niya sa kanyang anak, pati siya ay pinaiyak. Binuwag siya nito.
Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-turn on ang notifications. Sa ganitong paraan, maibabahagi pa namin sa inyo ang mas maraming nakaka-inspire na kwento tulad nito. Si Yusef Kazan ay itinayo ang kanyang imperyo mula sa wala. Nagsimula siya sa isang maliit na kwarto sa Sharjah at kalaunan ay naging may-ari ng mga marangyang resort mula Abu Dhabi hanggang Amalfi Coast. Nirerespeto siya ng mga tao, kumilos ang mga investor kapag siya'y nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang napakalaking ari-arian sa Dubai, may isang bagay na hindi niya makontrol, ang katahimikan ng kanyang anak. 7 taong gulang pa lamang si Laila. Wala siyang nasambit na kahit isang salita mula nang mamatay ang kanyang ina sa isang malagim na aksidente sa Emirates Highway. 2 taon na ang nakalipas. Matapos ang libing, tuluyan siyang nag-shutdown. Hindi siya tumitingin sa mata ng tao, hindi siya tumatawa o tumutugon. Para bang lumipat siya sa ibang mundo, isang mundong hindi kayang abutin ng iba. Maghapon siyang nagkukulong sa kwarto, umiindayog ng dahan-dahan, mahina ang himig na inaawit at takot sa malalakas na tunog na para bang pagsabog. Tinawag ito ng mga doktor na autism. Ayon sa mga therapist, ito'y regression na dulot ng trauma. Si Yusef, na sanay na lutasin ang multi-million-dollar na problema, ay wala ring magawa. Ipinatawag niya ang pinakamahusay na doktor mula sa Switzerland, mga therapist mula Boston, at pinatayo pa ang isang buong pakpak ng kanyang mansyon bilang therapeutic oasis, kumpleto sa interactive walls, kalmadong ilaw at makabagong programa. Wala pa ring epekto hanggang sa dumating si Carmen. Wala siyang kaugnayan sa anumang ahensya. Ang kanyang resume ay halos isang pahina lang. Walang advanced education, walang engranding kwalifikasyon. Tanging isang payapang ngiti sa kanyang larawan sa pasaporte at isang sulat ng rekomendasyon mula sa isang simpleng klinika sa Ghana. Ilang taon siyang nag-alaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan sa mga liblib na pamayanan at tumulong sa pagpapalaki ng 6 na pamangkin nang mamatay ang kapatid nila. Iyon na ang buong background niya. Sa una, ayaw pa ni Yusef na makipagkita sa kanya. Ngunit si Jasmine, kapatid ni Yusef, ang nakahanap kay Carmen sa isang online forum at nakiusap na bigyan siya ng kahit 1 linggo. Hindi para ayusin si Laila, sabi ni Jasmine, kundi upang makasama siya. Walang therapy na istruktura, walang pressure. Pagod na at wala ng ibang mapagpilian, pumayag si Yusef. Nang unang dumating si Carmen sa marangyang Al-Masri Estate, suot niya ang isang simpleng olive green na headscarf at may dalang bag na puno ng mga laruan na gawa sa tela at sinulid. Magalang siyang yumuko at marahang nagsalita. Hindi ako milagro, Ginoo. Nakikinig lamang ako. Tumimoy yon kay Yusef. Sa unang araw, hindi tumugon si Laila. Pati sa ikalawa, hindi pinilit ni Carmen ang anumang interaksyon. Tahimik lang siyang umuupo, inaawit ang mga lullaby sa ilalim ng kanyang hininga. Paminsan-minsan, igugulong niya ang isang makulay na bolang gawa sa beads papunta kay Laila. Walang reaksyon, ngunit nagpatuloy si Carmen. Pagsapit ng ika-4 na araw, may napansin si Yusef. Matagal na niyang ipinalagay ang mga nakatagong kamera sa buong mansyon, maliit, halos di mapansin sa likod ng chandelier at mga pintuan. Hindi dahil paranoid siya, kundi dahil gusto niyang kontrolado ang lahat. Gusto niyang alam ang lahat ng nangyayari sa kanyang bahay. Sa linggong iyon, binuksan niya ang live camera feeds sa kanyang telepono dahil sa pagkamausisa. At ang nakita niya ay nagpatahimik sa kanya. Ipinalatag ni Carmen ang isang kumot sa sahig. Tahimik na nakaupo si Laila sa gilid, nakatitig sa sahig. Naglagay si Carmen ng maliit na salamin sa harap niya, isang simpleng kilos. Pagkatapos ay marahang binulungan, "Magandang dalaga, tingnan mo ang mukhang ito, tingnan mo kung gaano siya katapang."
Hindi nagsalita si Laila, ngunit hindi rin siya umiwas. Nagpatuloy si Carmen sa mahihinang awitin, hindi kailanman nagbigay ng utos o nagtanong. Maingat niyang ginaya ang bawat galaw ni Laila. Umuugoy kapag umuugoy si Laila, humihimig kapag humihimig siya. Hindi niya hinihila si Laila palabas ng kanyang mundo. Pumapasok siya ron, tahimik na nanood si Yusef. Gabi ring iyon, hindi siya nakatulog. Iniwan niyang bukas ang camera feed habang nakahiga sa kanyang malambot at mamahaling kama. May kung anong nakakaakit, pamilyar sa kilos ni Carmen. Para bang naalala niya ang kanyang yumaong asawa. At kinabukasan, nagbago ang lahat. Isang hapon, nagdala si Carmen ng maliit na mangkok na luwad na may tubig. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang kamay ni Leila sa loob nito. Sa pagkagulat ni Yusef, hindi umurong ang bata. Pagkatapos mahinang tinapik ni Carmen ang gilid ng mangkok, lumilikha ng banayad na ritmo. Mga patak ng ulan, Leila, mahina niyang sabi. Mga patak ng ulan, nakikipag-usap sa mga bulaklak. At pagkatapos, sa isang kisap mata, halos hindi na malayan, ngumiti si Leila. Habang nanonood mula sa kanyang telepono, natigilan si Yusef. Paulit-ulit niyang pinanood ang sandaling iyon. Totoo ito, ngumiti ang kanyang anak at may kung anong nagbago sa kaibuturan niya. Unti-unting lumuwag ang mahigpit niyang hawak sa kontrol, istruktura at katiyakan. Dumaan ang mga sumunod na araw ng tahimik sa loob ng tahanan ng mga kasan. Ngunit sa unang pagkakataon, iba ang katahimikan. Hindi ito malamig o mabigat. Para itong buhay, puno ng posibilidad. Tumigil si Yusef sa pag-check ng stock market bawat oras. Mas kaunti ang oras niya sa mga pandaigdigang tawag, mas marami sa panunood ng live feed mula sa silid ng kanyang anak. Tinitigan niya ito tulad ng isang taong nakatingala sa langit, naghihintay ng himala. Si Carmen ay naging tahimik, ngunit matatag na presensya sa kanilang buhay. Gumagalaw siya sa bahay nang walang ingay, walang mabibigat na yapak, walang matapang na pabango, walang labis na salita. Ngunit saan man siya magpunta, nag-iiba ang enerhiya ng silid. Mas kalmado, mas malambot, hindi siya humingi ng update kay Yusef o nagbigay ng payo. Hindi siya nang himasok, lahat ng atensyon niya ay para kay Leila. Siya ay matiyaga, matatag, at hindi siya natinag. Sa pagtugon ni Leila, unti-unting nagbukas ang kanyang mundo, hindi sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit at banayad na hakbang. Isang araw, ipinaikot ni Carmen ang maliit na tambol sa sahig. Tinapik ito ni Leila ng isang beses lamang, ngunit yun ay may kahulugan. Isang beses pa, tahimik na itinuro ni Carmen ang isang lilang bulaklak sa hardin. Isang salita lang ang kanyang sinabi, Lila. Hindi sumagot si Leila noon, ngunit kinabukasan may nakataling lilang laso sa kanyang buhok. Hindi ito isang mahiwagang lunas. Isa itong presensya, matatag at may malasakit. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Yusef kung gaano ito kamakapangyarihan. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Gabi bago ang taunang gala ni Yusef, isang marangyang pagtitipon na dinadaluhan ng mga kilalang bisita, mayayamang negosyante at mga politiko. Dumating ng maaga ang kanyang kapatid na si Jasmine upang tumulong sa paghahanda. Habang naglalakad siya sa pasilyo, binabasa ang kanyang mga tala, huminto siya malapit sa hagdanan. Nakita niyang dahan-dahang inaakay ni Carmen si Leila papunta sa balkonahe. Ganyan mo siya agad pinagkakatiwalaan? Tanong ni Jasmine, nakatitig sa unahan. Hindi siya banta, kalmadong sagot ni Yusef. Paano mo masasabing sigurado ka? Sagot ni Jasmine. May mga bulong-bulungan. Lumingon si Yusef sa kanya. Anong mga bulong-bulungan? Sinasabi nilang dati siyang nagtrabaho para sa isang pamilya sa Ghana na wala ang anak nila, walang ebidensya, walang kaso, pero hindi na natagpuan ang bata. Yaya nila si Carmen. Nanigas ang katawan ni Yusef.
Tumingin siya sa kanyang telepono, pinanood ang live feed, magkasamang nakaupo sina Carmen at Leila, mahina ang pag-awit. Kinamumuhian niya ang chismis. Ayaw niya sa kung paano ito nagiging lason, ngunit hindi ito basta-bastang empleyado. Anak niya ang sangkot. Gayunman wala siyang sinabi, tumango lang at nagpatuloy. Gabi ring iyon, habang puno ng musika, tawanan at kumikislap na ilaw ang mansyon, nanatili si Carmen sa itaas kasama si Leila. Paulit-ulit na tumitingin si Yusef sa kisame, iniisip kung anong nangyayari sa itaas. Sa huli, iniwan niya ng maaga ang kasayahan. Tahimik siyang nagtungo sa kanyang pribadong silid-aklatan kung saan malambot ang liwanag ng mga monitor. Sa screen, magkasamang nakaupo sina Carmen at Leila sa harap ng whiteboard gumuguhit. Gumuguhit sila ng mga mukha, mga hugis. Nanginginig ang kamay ni Leila habang hawak ang marker, ngunit hindi siya tumutol. Nang dahan-dahang ipinatong ni Carmen ang kanyang kamay sa kamay ni Leila upang gabayan ang guhit, hindi ito iniwas ng bata. At may nangyaring hindi maipaliwanag ni Yusef. Tumingin si Leila kay Carmen. Gumalaw ang kanyang mga labi. Ma, halos tumigil ang tibok ng puso ni Yusef. Lumapit siya, pinisil ang screen sa hindi makapaniwalang damdamin. Nagsalita si Leila. Tinawag niya itong Ma. Hindi nagpakita ng gulat si Carmen, ngumiti lang siya at mahina niyang sinabi, "Nandito ako, munting bulaklak." Napuno ng luha ang mga mata ni Yusef, halos 2 taon na mula nang marinig niya ang anak na magsalita. Nanatili siyang nakatayo, nanginginig. Gusto niyang tumakbo sa silid at yakapin ang kanyang anak. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nauunawaan na niya ang sandaling iyon ay hindi niya dapat sirain. Dapat itong mangyari sa sarili nitong paraan. Ngunit kinabukasan, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang naghahanda para sa kanyang unang pagpupulong, pumasok ang isang guwardiya. May alinlangan ng ekspresyon nito. "Ginoo, aniya, nirerepaso po namin ang footage mula nakaraang linggo tulad ng utos ninyo." "At?" tanong ni Yusef. "May isang bagay po kayong kailangang makita." Binuksan niya ang isang video clip. May petsang 5 araw na ang nakalipas. 3 oras ng umaga ang nakalagay sa oras. Lokasyon, pasilyo sa labas ng silid ni Leila. Sa mababang resolusyong footage, makikitang nakayapak si Carmen, may hawak na piraso ng tela. Tumungo siya sa hardin. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya at biglang huminto. Tumingin siya direkta sa kamera. Hindi ito aksidente, isang tuwid, walang emosyong tingin. Pagkatapos ay itinaas niya ang tela at sa isang kisap mata tila ito'y may pulang mansya. Nabitin ang hininga ni Yusef. "Yun ba'y dugo?" tanong niya. "Hindi pa po kami sigurado, Ginoo," sagot ng gwardiya. "Maaaring pintura o iba pa pong bagay. Ipinakita namin ito sa inyo dahil dapat niyong malaman." Yun ang sinabi ng gwardiya habang ipinapakita kay Yusef ang footage. Pinaalis niya ito sa pamamagitan ng kumpas ng kamay, ngunit hindi siya bumalik sa kanyang upuan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang isipan ay parang isang bagyong hindi mapigil. Bakit nasa labas si Carmen ng 3:00 ng madaling araw? Bakit siya tumingin diretso sa kamera? Ano ang telang may pulang mansya? Pumasok ang pagdududa sa tahanan ni Yusef at hindi ito madaling paalisin. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit ang kanyang pag-iisip. Isang sandali, naaalala niya ang init ng tinig ni Carmen, ang pagsambit ni Leila ng ma matapos ang mga taong katahimikan. Ngunit sa susunod, ang iniisip niya ay ang isang babaeng nakayapak na naglalakad sa kanyang pribadong hardin sa gitna ng gabi. May hawak na pulang bagay at tuwid na nakatitig sa isang nakatagong kamera. Wala sa mga ito ang may malinaw na sagot. Nakaupo si Yusef mag-isa sa kanyang silid-aklatan. Ang malambot na liwanag mula sa mga screen ay nagpapalinaw sa kanyang mukha.
Isang monitor ang nagpapakita ng silid ni Leila, ngayon ay bakante at malabo ang liwanag mula sa nightlight na bughaw. Ang iba pang screen ay naglalarawan ng mga clip na tinandaan ng mga guwardiya. Mga sandaling mag-isa si Carmen sa mga pasilyo. Mga oras na lumalabas siya sa hardin pagkalagpas ng hating gabi. Mga pagkakataong humihinto siya at tumitingin direkta sa lente. May sinasabi ba siya? O nawawala na sa katinuan si Yusef? Pagsapit ng 7:00 ng umaga, nagdesisyon siya. Tawagin siya, utos niya sa punong kawani. Gusto ko siyang kausapin, nang tayo lang. Pagpasok ni Carmen, magkasalikop ang kanyang mga kamay sa harapan. Ang kanyang headscarf ay kulay krema ngayon, katugma ng malambot na kulay ng kanyang dumadaloy na damit. Walang takot sa kanyang muka, kalmado lang, at may bahid ng hindi mabasa. Ipinatawag ninyo ako, Ginoo, mahinahon niyang sabi. Hindi tumayo si Yusef, hindi rin siya inalok ng upuan. Pinapanood ko ang mga kamera, wika niya. Alam ko, sagot ni Carmen. Marahan, yumanig sa kanya ang sagot na yon. Kumunot ang kanyang noo. Alam mo palang kinukuhanan ka ng video? Tumango siya. Siyempre, at tumingin ka pa diretso sa kamera para bang may itinatago ka. Hindi siya natinag. O baka, anya, gusto ko talagang makita mo. Makita ang ano? Tanong ni Yusef, naninigas ang boses. Dahan-dahan siyang lumapit ng isang hakbang. Makita mong wala akong itinatago. Tumayo si Yusef. Mas matigas na ang tinig. Ipaliwanag mo kung bakit ka nasa hardin ng 3:00 ng madaling araw, hawak ang telang tila may dugong mantsa. Huminga ng malalim si Carmen, isang paghahalo ng buntong hininga at bahagyang tawa. Payapang inilabas niya mula sa kanyang bag ang mismong telang iyon. Ipinatong niya ito sa mesa. Isang panyo ng bata, pula, oo, ngunit may burdang mga sunflower. Ang tela'y maliit, gamit na, at nanlalambot na sa gilid. Nakita ko ito malapit sa fountain, wika niya. Malamang ay itinapon ni Leila mula sa kanyang bintana. Umiyak siya kinabukasan pero hindi niya maipaliwanag kung bakit, kaya kinuha ko ito bago sumikat ang araw. Tiningnan niya si Yusef sa mata at tumingin ako sa kamera dahil alam kong pinapanood mo ako. Gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang totoong malasakit. Tinitigan ni Yusef ang panyo, nararamdaman niya ang init ng kahihiyan sa batok niya, ngunit hindi pa tapos si Carmen. Nagtrabaho ka raw sa isang pamilya sa Ghana, marahang sabi ni Yusef, na walang bata, binanggit ang pangalan mo sa kaso. Nanikip ang panga ni Carmen sa loob lang ng isang iglap. Oo, sagot niya, ang pangalan niya ay Ama, 6 na taong gulang, may epilepsy siya. Habang may seizure, tumakbo siya papasok sa gubat. Ako ang nakahanap sa katawan niya, 2 araw ang lumipas. Saglit siyang tumigil. Ngunit walang nakakaalala sa bahaging iyon. Nanikip ang dibdib ni Yusef. Bakit hindi mo sinabi sa akin nun pa? Tatanggapin mo ba ako kung ginawa ko yon? Nabitin sa ere ang tanong, parang patalim. Walang sagot si Yusef. Hindi ako milagro, muli niyang sabi, halos bulong. Isa lang akong taong nakikinig. Minsan, iyon lang talaga ang kailangan ng isang bata. Hindi mas maraming therapy, hindi mas maraming katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nawalan ng depensa si Yusef. Ang mga pader na itinayo niya ay gumuho. Dahan-dahan siyang naupo. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ani niya, garalgal ang boses. Tumango si Carmen, paniwalaan mo ang anak mo, siya ang nagbabago. At para bang nakikinig ang sansinukob, biglang lumitaw si Leila sa pintuan. Hindi siya umiiyak, hindi siya tumakbo. Tahimik siyang lumakad, nakayapak at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Carmen. Nanatiling nakatigil si Yusef. Hindi pa kailanman lumapit ang kanyang anak sa sinuman. Hindi siya kailanman pumasok sa silid ng walang takot. Ngayon siya ay kalmado, matatag. Ngumiti si Carmen at tumingin sa bata. Handa ka na ba sa hardin, munting bulaklak? Tumango si Leila ng isang beses at sabay silang lumabas ng silid.
Nanatiling tahimik si Yusef, ang puso'y kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi sa isang mas mapanganib na bagay, pag-asa. Ngunit ang marupok na pag-asang iyon ay malapit ng subukin. Dahil may isa pang nanonood ng mga footage at hindi siya tulad ni Yusef, hindi siya ganun kapagpapatawad. Habang papalubog ang araw sa disyerto, nakatayo si Yusef sa balkonahe, humihigop ng kape, pilit kinakalimutan ng tensyong dala ng araw. At bigla tumunog ang kanyang telepono, hindi pamilyar ang numero, ang country code, Ghana. Nag-alinlangan si Yusef, ngunit sinagot ang tawag. Ginoong Kasan, tanong ng isang tinig ng lalaki, banayad, may accent, ngunit kontrolado. Oo, sino ito? Ako si Dr. Roberto Fuentes, sabi ng lalaki. Ako ang dating direktor ng klinikang pinagtatrabahuhan noon ni Carmen. Naiintindihan kong kasalukuyan siyang nagtatrabaho para sa inyo. Umayos ng upo si Yusef. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinilip ko na ang kanyang nakaraan. Maingat niyang sagot. Alam ko, tugon ni Dr. Fuentes. Iyon ang dahilan ng tawag kong ito. Nagkaroon ng katahimikan, mahaba, mabigat. May isang bagay kang kailangang maunawaan tungkol kay Carmen, patuloy niya. Hindi siya ang inaakala mong siya. Humigpit ang hawak ni Yusef sa telepono. Kung ganon, ipaliwanag mo. Hindi siya mapanganib, ani Dr. Fuentes. Ngunit may bit-bit siyang isang bagay na bihirang kayang dalhin ng iba, matinding dalamhati, napakaluma, napakalalim. Nawala sa kanya ang sariling anak, isang anak na babae. Parang batong bumagsak sa dibdib ni Yusef ang mga salita. Nung namatay si Ama, isa sa aming pasyente, habang siya ang nag-aalaga, nadurog siya, dagdag pa ni Dr. Fuentes. Hindi dahil kasalanan niya, kundi dahil nakita niya ang sariling anak sa batang iyon. Tumalikod si Yusef mula sa tanawing disyerto, ngayon nakatitig na lamang sa kawalan. Bakit wala ni anuman tungkol dito sa kanyang record? Dahil hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa kanyang anak, kahit sa amin. Matapos mamatay si Ama, naglaho si Carmen ng ilang buwan. Pagbalik niya, ibang-iba na siya, tahimik. Ngunit sa mga bata, lalo na sa may autism, tila may kakaiba siya. Para bang naririnig niya sila kahit wala silang sinasabi. Napahinto si Yusef sa paghinga. Kung ganun, bakit mo ito sinasabi ngayon? Dahil may tumawag sa akin kanina, sagot ng doktor. Isang tao mula sa bahay ninyo. Nagtatanong, naghuhukay. Kaya naisip kong ipaalam sa iyo ang katotohanan bago pa ito baluktutin ng iba. Dahan-dahang ibinaba ni Yusef ang telepono. Umiikot ang kanyang isipan. May naghahangad kay Carmen ng masama mula sa loob ng kanyang sariling tahanan. Kinagabihan, ipinatawag niya si Omar, ang kanyang pinuno sa seguridad. Dati siyang militar, palaging kalmado at matapat. Ngunit matagal nang alam ni Yusef, kahit ang matapat ay maaaring kumilos sa sariling desisyon. Ikaw ba ang tumawag sa Ghana? Tanong niya ng diretso. Napakurap si Omar. Hindi po, Ginoo, puro pampublikong dokumento lang ang sinilip ko. Tumango si Yusef, pinagmamasdan ang kilos ni Omar. Hindi siya nagsisinungaling, ngunit may mali pa rin. Kung hindi si Omar, sino? Gabi na, nang tumahimik na ang buong estate, nagkulong si Yusef sa kanyang lihim na silid control sa likod ng aklatan. Sa harap niya ay mga oras ng security footage, tahimik na pasilyo, walang kakaiba. Hanggang sa nakita niya ito, si Jasmine, ang kanyang kapatid. 2 gabi ang nakaraan, pumasok siya mag-isa sa kanyang opisina. Binuksan ang security system, hinukay ang mga arkibong. Parang nanlamig ang sikmura ni Yusef. Bakit? Kinabukasan, nadatnan niya si Jasmine sa bulwagan, inaayos ang mga bulaklak, waring bahagi pa rin ng bahay. Ngumiti ito. Magandang umaga, kapatid. Binuksan mo ang mga recording, mariin niyang sabi. Bahagyang kumibot ang mukha ni Jasmine. Nag-aalala lang ako, sagot nito. May estrangherang pinatira ka sa bahay, malapit kay Leila. Karapatan kong tiyakin ang kaligtasan niya. Ikaw ang tumawag sa Ghana. Kailangan ko, singhal niya. Sobrang perpekto niya,
Alam kong may mali at tama ako, may tinatago siya. Ang ganitong klaseng sakit, mapanganib yan. Hindi, giit ni Yusef, tumataas ang boses. Hindi mo ito ginawa para kay Leila. Ginawa mo ito dahil hindi mo matanggap na wala ka sa kontrol. Tumalim ang titig ni Jasmine. Ako pa ngayon ang panganib, ang babaeng iyon ang tinatawag ng anak mo na ma, pinapalitan niya ang asawa mo. Parang sampal ang dating ng mga salitang iyon kay Yusef. Tinutulungan niyang maghilom si Leila, sabi niyang pigil ang galit. At paano kung umalis siya? Tanong ni Jasmine. Paano kung makalimutan ni Leila ang tunay niyang ina? Tumalikod si Yusef, ngunit sa loob niya may binhing itinanim ang pagdududa. Gabi ring iyon, habang pinapanood niyang pinapatong ni Leila ang ulo sa kandungan ni Carmen habang ito'y umaawit ng marahan, ang dating kapayapaan ay nagsimulang manginig. Ang katahimikang dala ni Carmen ngayon ay tila delikado. Paano kung tama si Jasmine? Paano kung isa lang itong ilusyon? 2 umaga ang lumipas, bago sumikat ang araw, nagising si Yusef sa tunog ng mga nagmamadaling yapak sa loob ng mga pasilyong marmol. Umupo siya agad, mabilis ang tibok ng puso at isang pakiramdam ng matinding kaba ang bumalot sa kanya. Isang katok. Pagkatapos ay pumasok si Omar nang hindi hinihintay ang pahintulot. "Ginoo," hingal niyang sabi, "may nangyari." Tumayo agad si Yusef. "Ano yon?" Si Carmen, nasa silid aklatan. Doon siya nakita ng mga tauhan, may hawak siya. Parang nanlamig ang dugo ni Yusef. Sinundan niya si Omar sa madilim pang mga pasilyo. Tahimik ang buong mansyon, maliban sa mainit na liwanag na lumalabas mula sa silid aklatan. At nandoon si Carmen, nakayapak, nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang pilak na kahon na hindi na niya nakita sa loob ng maraming taon. Ang kahon ng alaala iyon, pag-aari ng kanyang yumaong asawa. Matagal nang nakatago, isinilid sa likod ng lihim na panel sa istante ng aklatan. Wala ni isa ang dapat nakakaalam na nandoon iyon. "Paano mo nahanap yan?" tanong ni Yusef, mababa at tensyonado ang boses. Tahimik na tumingin si Carmen. "Hindi ko ito ninakaw," marahan niyang sagot. "Si Leila ang nagdala sa akin dito." "Ano?" Kumunot ang noo ni Yusef. "Kagabi, hinawakan niya ang pader sa tabi ng estante," paliwanag ni Carmen. Bulong niya, "Mama, nasa loob." Kaya sinundan ko siya. Alam niya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Yusef habang kinukuha ang kahon mula sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga litrato, sulat kamay na tala at isang maliit na voice recorder, ang ginagamit ng kanyang asawa noon sa tabi ng kuna ni Leila. Lahat ay buo, walang gumalaw, ngunit wala sa mga ito ang makapaliwanag kung paanong isang estranghero, isang babae, ang nakahanap sa bagay na kahit mga tauhan ni Yusef ay hindi alam. "Gusto ko ng katotohanan," garalgal ang boses niya. "Wala nang mga ngiting tahimik, wala nang palaisipan. Sino ka talaga, Carmen?" Hindi siya kumurap. "Lagi akong naging tapat sa iyo," sagot niya. "Hindi ako gumagawa ng himala, ngunit marunong akong makinig. Nakikita ko ang mga hindi nakikita ng iba. Ipinakita sa akin ni Leila kung saan pupunta. Sinundan ko lang siya. Ngunit hindi na kayang tanggapin iyon ni Yusef. Hindi na niya kayang magsugal pa. Hindi habang unti-unting gumuuguho ang lahat. Ipinatawag niya si Jasmine. 10 minuto pa lang, pumasok na ito. Nakasuot pa ng bathrobe, may bahid ng tagumpay sa ngiti. Sa wakas, dumating na ang bagyong pinasimulan niya. "Kailangan na niyang umalis," sabi ni Jasmine bago pa makapagsalita si Yusef. Hindi tumutol si Carmen. Tumalikod siya patungong pintuan ng walang protesta, walang luha, walang pagtutol, katahimikan lang. Ngunit bago siya tumawid palabas, tumigil siya at lumingon kay Yusef. Kailangan niya ng kaligtasan, wika niya tahimik ngunit matatag. "Hindi takot, pagsisisihan mo ito." At tuluyan na siyang umalis. 2 oras matapos yon, nagising si Leila. Iba ang pakiramdam ng bahay. Hindi siya ngumiti, hindi siya kumanta, hindi siya humiling na pumunta sa hardin.
Nang pumasok si Yusef sa kanyang kwarto, tumingin si Leila sa kanya ng totoong tingin at pabulong na sinabi, "Ma!" Umupo si Yusef sa tabi niya, sinubukang aliwin siya, hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Ngunit marahan siyang umiwas. Gabi ring iyon, muling bumalik ang katahimikan sa mansyon, ngunit hindi na ito ang banayad at nakagagaling na katahimikang dala ni Carmen. Matulis na ito ngayon. Hungkag, isang uri ng katahimikan na parang kapayapaan ang bihis, ngunit kalungkutan ang laman. Sa sumunod na 3 araw, unti-unting bumalik si Leila sa dati. Hindi na siya tumutugon sa musika, ayaw na niyang kumain, hindi siya tumitingin sa kahit sino, hanggang sa dumating ang huling pasubok. Sinubukan ng isang therapist mula Germany na abutin siya gamit ang flashcards. Bigla siyang sumigaw, isang malakas, primal, masakit na sigaw na tila pumutol sa buong silid at winasak ang anumang natitirang pag-asa. Niyakap niya ang sarili, parang isang bulaklak na nasusunog, walang tumalab, hindi laruan, hindi ilaw, ni boses ni Yusef. Gabi ring iyon, muling bumalik si Yusef sa control room. Muli niyang pinanood ang mga lumang footage. Si Carmen sa tabi ni Leila, tinutulungan siyang madama ang mga bagay, tubig, kulay, init. Hanggang sa dumating ang sandaling pinangunahan ni Leila si Carmen patungo sa estante. Hindi ito aksidente. 3 beses niyang tinapik ang kahoy sa mismong lugar kung saan nakatago ang lihim na panel. Alam ni Leila, at sa kung anong paraan alam din ni Carmen. Nanginginig ang mga kamay ni Yusef habang dinampot ang kanyang telepono. Tumawag siya. 4 na beses itong nag-ring bago sinagot. "Tama ka," sabi niya, halos hindi marinig ang boses. "Pinaalis ko ang tanging taong tunay na nakakakita sa kanya. Pakiusap, bumalik ka." Nagkaroon ng katahimikan na pagkatapos ang tinig ni Carmen. Hindi siya isang kaso, hindi siya sira, kailangan lang niya ng katotohanan. Mabilis at buong pusong sumagot si Yusef. "Kung ganoon, tulungan mo akong ibigay iyon sa kanya." Isa pang sandali ng katahimikan. Pagkatapos banayad na sabi ni Carmen, "Nasa gate na ako." Hindi pa sumisikat ang araw nang marinig ni Yusef ang malambot na tunog ng pagbukas ng front gate. Nakatayo siya sa marmol na foyer, nakayapak, suot lamang ang linen shirt at pantalon, gusot ang buhok, mapungay ang mata. Ngunit sa kanyang kalooban, may isang bagay na muling nagising. Tahimik na pumasok si Carmen, hindi na kailangan ng salita, sapat na ang kanyang presensya para punuin ang silid. Sa itaas ng hagdanan, nandoon si Leila. Hawak-hawak ang paborito niyang scarf na may burdang sunflower, mahigpit sa dibdib. Ang liwanag ng umaga ay bumalot sa kanyang figura na parang isang pinta. Tumingala si Carmen, nagtama ang kanilang mga mata. Pagkatapos, bumaba si Leila ng hagdan na kayapak gaya ng kanyang ama. Isang hakbang bawat isa. "Leila," bulong ni Yusef, ngunit hindi siya tiningnan. Lumakad siya diretso kay Carmen at huminto. Parang huminto ang buong bahay sa paghinga. Pagkatapos inangat ni Leila ang kamay at dahan-dahang inilapat sa pisngi ni Carmen. Isa itong maliit na galaw, nanginginig ngunit sinadya. Malambot, kilalang kilala. At pagkatapos marahang sinabi ang salitang walang nakarinig mula pa noong siya'y sanggol. Ligtas. Bumagsak ito sa katahimikan parang bato sa tubig at ang alon ay dumiretso sa puso ni Yusef. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, walang paanyaya, walang tigil. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito pinahid. Nakita na siya ni Carmen. Si Yusef Kasan ay hindi isang lalaking umiiyak sa harap ng iba. Minsan lang siyang lumuha mula nang mamatay ang kanyang asawa. At iyon ay lihim sa likod ng mga nakasarang kurtina, isang bote ng arak sa kamay. Wala pang nakakita sa kanya na bumigay. Hanggang ngayon, may bumigay sa kaloob-looban niya. Lumuhod siya, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak at idinikit ang kanyang noo sa noo nito. "Patawad!" paulit-ulit niyang ibinulong. "Patawad, Leila!" Lumuhod si Carmen sa tabi nila.
Dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Amina. "Paharap na tayo ngayon," tahimik niyang sabi. "Wala nang paglingon sa nakaraan." Kinabukasan, tinipon ni Yusef ang buong sambahayan sa pangunahing sala. Nakatayo siyang matatag sa tabi ng marmol na fireplace. Nasa tabi niya si Carmen at si Amina ay payapang nakaupo sa kanyang kandungan. Nakatayo si Jasmine malapit, mahirap basahin ang ekspresyon. "May utang akong paumanhin sa inyong lahat," panimula ni Yusef. "Hinayaan kong palitan ng pagdududa ang tiwala. Pinagdudahan ko ang isang taong nagdala ng kapayapaan sa tahanang ito. Hindi panganib. Simula ngayon, hindi na lamang si Carmen ang tagapangalaga ni Amina. Siya ay pamilya." Tahimik hanggang sa pumalakpak ang isa sa mga batang kasambahay. Sumunod si Omar hanggang sa napuno ng palakpakan ang buong silid, pati si Jasmine, bagamat mabagal ang galaw ng kamay at tila may hinahanap pa rin sa kanyang mga mata. Kinagabihan, magkasamang nakaupo sina Yusef at Carmen sa hardin. Si Amina ay naglalaro malapit sa kanila, maingat na pinagsasalansan ang mga makukulay na bato, habang mahina siyang umaawit ng himig sa ilalim ng kanyang hininga. "Bakit ka bumalik?" tanong ni Yusef. "Hindi naman talaga ako umalis," sagot ni Carmen. May mahinhing ngiti. "Naghintay lang ako na buksan mo ang pintuan." Tiningnan niya ang babae sa tabi niya, walang diploma, walang prestihiyo, walang kinang ng titulo. Ngunit nagawa niya ang hindi nagawa ng mga pinakamagagaling na eksperto sa mundo. "Sinabi mong may anak ka noon," mahina niyang wika. Tumango si Carmen. Anita ang pangalan niya, 9 na taong gulang. Nilagnat siya. Hindi kami umabot sa tulong. Hindi ko siya nailigtas. Pero nakikita ko siya sa bawat batang kailangang mapakinggan. Tahimik na nanatili si Yusef habang pinagmamasdan si Amina sa ilalim ng papalubog na araw. Umaawit ang bata, walang salita, musika lamang, nagawa sa alaala at pag-asa. Hindi lang ito paghilom. Isa itong mas malalim na bagay, isang bagong simula. Gabi ring iyon may nangyari unang beses sa loob ng 2 taon. Pumasok si Amina sa kanyang silid. Hinila niya ang manggas ni Yusef at iniangat ang mga braso. Tahimik siyang binuhat ng ama, yakap ang munting katawan nito sa kanyang dibdib, mabilis ang pintig ng puso. Habang inilalagay niya sa kama ang bata, naroon si Carmen sa may pintuan. Hindi pa ito ang katapusan, wika niya. Magkakaroon pa rin ng mahihirap na araw. Pero ngayon, alam na niyang hindi na siya nag-iisa. Tumango si Yusef at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, yumuko siya at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Tumingala siya kay Carmen, nakatayo sa pintuan. "Salamat," bulong niya, "sa pagliligtas sa amin." Ngumiti si Carmen. "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo," sagot niya. "Kailangan mo lang maalala kung ano ang anyo ng pagmamahal." At gabing iyon, ginawa ni Yusef ang isang bagay na hindi niya naisip na kailanman niyang magagawa. Pinatay niya ang mga kamera dahil ang tiwala ay hindi kailangang bantayan. Sa wakas, natutunan na niyang damhin ito. Lumipas ang mga buwan, hindi na katahimikan ang bumabalot sa mansyon, kundi tawanan. Tawanan ni Amina. Maliwanag, minsan ay sablay, pero totoo. Nagsasalita siya sa maiikling parirala, minsan gamit lamang ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na kailangan ni Yusef ng mahahabang usapan. Ang kailangan lang niya ay presensya. Nanatili si Carmen, hindi bilang staff, hindi bilang yaya, bilang pamilya. Isang gabi napadpad si Yusef sa lumang video camera na nakatago sa likod ng estante. Hinawakan niya ito ng matagal. Pagkatapos, tahimik niya itong ibinaba. Paglingon niya, sakto niyang nakita si Amina, nakayapak, tumatakbo sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro. Umikot siya, ngumiti at sumigaw, "Baba!" At ang sandaling iyon, kahit hindi nakuhanan ng video, ay nakaukit sa kanyang puso magpakailanman. Kung hinipo ng kwentong ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, at ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa pangalawang pagkakataon.
at sa tahimik na kapangyarihan ng pagmamahal.